Multo, tulungan mo ako. 300 taon ng kasaganaan, ngayon ay nawasak sa isang kamay. Mga ninuno, dumating na po ako upang humingi ng tawad. Kapatid na multo, wala akong galit sa nakaraan. Wala rin akong kaaway sa mga nakaraang araw. Pakiusap, palayain mo ako ngayon. Bukas, gagawan kita ng bundok ng ginto at pilak. Dagdagan ng 1-0 na magagandang papel na tao. Anong kalokohan ito? Mga antigong gamit para sa ritual. Naging espiritu na ang pusa. Kumakain pa ng gamot. Huwag mo akong lamunin mamaya. Nabuhay na muli ang gutom na multo, di ba? Ngayon, papakainin kita hanggang sa mapuno. Huwag mong gawin ito, Panginoon Doktor. Huwag mong gawin ito, Panginoon. Sa labas, 6 na bansa na may milyon-milyong hukbo ang nakapaligid sa lungsod. Sa loob, may malakas na baha at sakit na kumakalat. Sa loob ng lungsod, 6,000 mamamayan at 3,000 kawal ang walang pagkain, tubig o gamot. Kung pupunta ka, tunay na mawawala ang dakilang kasaganaan. Mas matigas pa sa balat ng baka itong papel na ito, Haring Datu. May laman pa ito sa loob. Amoy na matamis at malinamnam. Tumpak ang bisa ng gamot. Totoo ngang gamot ito. Ipadala agad ang paring doktor, Haring Datu. Aking tagapaglingkod. Suriin ang gamot. 3 pang-akit, gintong tasa, pilak na platito, ligaw na bulaklak. Talagang kamangha-mangha. Ang ganitong mahiwagang gamot ng hari ay hindi mula sa mundong ito. Ang mga ninuno ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan, hindi tayo pababayaan ng langit. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa aming mga ninuno sa pagbibigay ng mahiwagang gamot. Salamat sa dating hari sa pagbibigay ng mahiwagang gamot. Huwag kang masyadong lumabis. Naubos na ang gamot. Hinihi ka pa rin, naniniwala ka ba na magrereklamo ako sa pulis para mahuli ka? Hindi ba't nagkaroon ka ng kabag dahil sa gamot? Gusto mong kumain ng pangunahing pagkain? Kakainin mo, kakainin, lahat ibibigay ko sa'yo. Ang hari ay puting bigas na parang jade, sariwang bigas. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong mamahaling bigas. Malinis, matamis at malasa. Walang dumi. Ang buhok ng hari ay tila yelo ngunit hindi yelo. Ang tubig na ito tiyak na mula sa Yaochi. Kung gagamitin ang tubig na ito upang pakuluan ang gamot, tiisin ang sakit sa lungsod. Nagmamalasakit ang mga ninuno sa akin. Ngayon kahit na maubos ang huling patak ng dugo. Kailangan kong humingi ng daan para sa aking mga mamamayan sa daming. Huwag, hari. Nandito na naman. Kapatid na Ginoo, lagi ka nalang nagdudugo. Nakakatakot naman yan. Hindi ka ba kumain ng mabuti kanina? Sandali lang po. Ihahanda ko na ang masarap na pagkain para sa inyo. Huwag niyo akong kainin . Tama na talagang naguguluhan ka, ang galing mo talaga. Nagugutom ka na ba ng 800 taon? Malinis at matamis. Hijayan, mabilis, kunin mo ang patak ng tubig ng Diyos. Walang dapat masayang. Opo, hari. May tubig na. Hiningi ng hari ang elixir ng kababalaghan. Oh, Diyos ko. Hindi na kailangang uminom ng amoy patay na tubig. May pag-asa na ang anak ko. Nagmumuling espiritu ang mga ninuno. Bibigyan tayo ng elixir ng kababalaghan. Hindi tayo mamamatay sa uhaw. Basta't magtiis lang ako sa isang araw. Hindi na mabubuhay ang dazeng. Salamat sa dating hari na nagbigay ng matamis na bukal. Sino yan, Shen Qianqian? Sumabog ba ang tubo nyo?
Sabi ng Water Supply Bureau, umabot ka ng 300 cubic meters ng tubig sa isang gabi. Kung hindi ka magbabayad, lahat ng tao sa nayon ay mawawalan ng tubig. Ay! Ginoong punong barangay. Walang tagas, nagdilig ako ng gulay kagabi. Magbabayad na ako. 3.3 Napakasama, 1,300. Lahat ng gastusin ko sa isang buwan, napunta sa pader. Kapatid na demonyo, ang laki ng kain mo. Bakit hindi mo ako kinain? Ihiwalay mo ako para sa bayad sa tubig. Hala, hari, may masama. Mahigit 20,000 mamamayan ang may sakit. Ang elixir ng yumaong hari ay nahati na. Ang bisa nito ay halos nawala na. Walang silbi. Gusto ba ng langit na mawala ang ating dakilang bansa? Walang kakayahan ang batang ito. Hilingin sa mga ninuno na magbigay muli ng gamot na pang-espiritu. Maaari ko bang malaman ang kanilang pangalan, ninuno? Ako ay magpapagawa muli ng templo bukas para sa inyo. Ay nako. Tama na, ay nako. Si Haring Jian King ng dakilang kaharian ay naninikluhod upang humingi ng lunas sa sakit. 3,000 tao ang nanganganib mamatay. Hilingin sa mga ninuno na magbigay muli ng gamot na pang-espiritu. Maaari bang itanong ang pangalan ng ating ninuno? Bukas, ako ay muling magtatayo ng templo para sa iyo. Mahal na emperador. Kaya't kagabi, uminom ako ng tubig na nagkakahalaga ng 1,300 yuan. Isang sinaunang emperador. Sige, gusto mo ng gamot, di ba? Auntie, tutulungan kita. 2,029.6 Mahal na hari, mag-isip ka ng mabuti. Ingatan ang iyong katawan. Ito ba ay anyo ng diwata ng ating mga ninuno? Lindianje, batang ito. Ako ang iyong tiyahin. Una, bawasan mo ang pagkuha ng dugo. Tiyahin, hindi ko kailangan ang dugo mo. Pangalawa, humanap ka ng mas malaking lugar. Lola, magbibigay ako agad ng supply sa'yo. Sakto lang, kung may problema, mag-iwan ka ng sulat. Huwag mong sunugin, huwag magbuhos ng dugo ng basta-basta. Nakita ni Lola ang espiritu. Naiinip si Lola para kay Gyu. Huwag nang hayaang magbuhos ng dugo si Gyu. Sumunod si Hijayan. Agad na linisin ang palasyo ng Kyonghua. Tanggapin ang eliksir ng Cha. Mga anak ng Wesenye. Gamot sa sakit, mga anak ng Wesenye. 10,000 kahon ng gamot sa sipon at ubo. Ihanda ng maayos para sa Cha, tara na. Klinika ng komunidad. Ito ba ay isang himala? Nagpakita ang ating mga ninuno. Tunay na ang ating malaking tagapagligtas, ang banal na bodhisattva ng dakilang Sheng. Si Hijiansu ay magpapadala ng 20 kahon sa kampo militar. Panatilihin ang morale ng mga sundalo. Si Inay Zhang ay magpapadala agad ng 10 kahon sa lugar na may epidemya. Nagmamagaling na gamot para sa buhay. Pero ito ay isang mahiwagang gamot. Kailangan kong makipag-usap. Ang isang piraso ay ipapasa sa mga susunod na henerasyon bilang isang pamanang yaman. Hayaan mo na siya. Ang ginintuang korona ng reyna ng dakilang kaharian. Ito lamang ang isa sa buong daksing. Tiyak na karapat dapat ito sa mataas na pagkilala ng Diyosa. Iyan mababang kalidad. Tingnan mo ang kagandahan ng Diyosa, napakaakit-akit. Ang sining ay talagang kahanga-hanga. Gamitin mo ang ganitong mga pira-pirasong bakal, nais mo bang hamakin ang Diyosa? Ang ganitong Phoenix Dance in the Nine Heavens na gintong sibat at jade na hairpin ay masyadong karaniwan. Ang Dragon and Phoenix presenting auspiciousness na jade pendant ay walang lasa. Kung gusto ng hari, ipasa na lang lahat. Hayaan ang tiyahin na pumili. Magandang ideya. I empty out ang lahat para sa akin. Naipadala na ang gamot. Ngunit sabi ng batang iyon, kulang pa sila sa pagkain at tubig. May ilang piso na lang sa card ko. Sa community clinic, hindi naman talaga ako magpapakain para alagaan sila. Ay naku, Diyos ko.
Totoong ginto, hahaha. Naging mayaman na ako. Ginoo, ang aking paanyaya, ang gamot ng engkanto. Upang malunasan ang panganib ng sakit. Yan King, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Ang tanging maibibigay ko ay mga karaniwang bagay. Pero ang lungsod ay walang pagkain ng ilang araw na. Panginoon, tingnan po ninyo si Gunyang. Banal na pagkain, pakiusap. Iligtas ang aking mga tao. Sa kabila ng mga karaniwang bagay na ito, nang dahil sa inyo, ang pagkain ng 10,000 tao ay nakasalalay. Nakatanggap na si Auntie. Ang tatay ko na nagbibiyahe ng ilang libong gin ng palay, binaba ang presyo sa 50 centavos. Kahit magbenta pa ako ng mas mura, magpapasok pa rin ako ng pera. Halos ubos na ang aming kabuhayan. Yan ang pangunahing pagkain ng buong baryo. Hindi namin tinatanggap ang mga kapitbahay na naghihintay na lang sa hangin sa hilaga. Walang bumibili, pero ako ang bumili. Huwag magulo, batang babae. Kakakuha mo lang ng isang sirang botika. Anong gagamitin mo para makuha ito pabalik? Naiinis na si Tito Kian-Kian. 223,123 Jinjin 10 oras 50 minuto 0. 223-123-10-000 Jinjin. Hindi mo naman ito pinapaniwalaan na tanso lang, di ba? Matagal ng kaibigan ng nanay ko. Si Ginoong Jia ay nag-i-export ng mga internasyonal na pagkain. Kailangan ng mataas na kalidad na bigas. Sa presyo ng pamilihan, 1 piso at 50 sentimos bawat kilo. Kasama na ito ang paunang bayad. 1 piso at 50 sentimos. Talagang kukunin ang lahat, kailangan lahat ng magandang kalidad. Si Lolo, ang barangay captain, ay nag-load ng mga sasakyan sa Magdamag. Kung kulang ang pera, bukas ako pupunta sa bangko para kumuha. Titi, ngayon na. Ang bangko sa bayan ay ako ang matalik na kaibigan. Si Chio mismo ang magbibigay sa iyo ngayong gabi. Bilang bodyguard at driver, sumakay na. Ganap nang walang pagkain ang hukbo ni Datu. Wala nang lakas ang mga kapatid na nakikipaglaban kahit pumuha ng sandata. Ilang kabayo pa ang natitira. Hindi umabot sa 100 kabayo. Patayin na. Bigyan ng buhay ang mga kapatid. Huwag, mahal na hari. Nakasalalay ang Yongcheng sa matibay na depensa ng mga kabalyero. Kung mawawalan tayo ng mga kabayo sa labanan, kapag inatake ng mga bakal na kabayo ng 6 na bansa, hindi natin kayang tumagal kahit kalahating oras. Ang hari ay nasa kalaliman ng gabi. Siguradong nagpapahinga na ang tiyahin. Maghintay pa tayo, okay lang ba? Okay lang na maghintay. CJ. Hindi kailanman isusuko ng tiyahin ang mga mamamayan ng Dasha. Hari. Nakatanggap ng 1,000,000. Walang ganitong kasabik sa pagsusugal. Basta't magbigay ng ilang kahon ng mga gamot na malapit nang mag-expire. Bigla akong naging milyonaryo dahil sa maliit na emperador. Itong Ginoo at Ginang na ito. Kailangan kong sambahin siya bilang aking ninuno. Boss. Lahat ng mga pritong skewers at sausage sa order mo, ako na ang bahala. At pati na rin ang noodles at malamig na ulam mula sa kainan sa kalsada. Ispack mo lahat at ipadala sa address na ito. Nabaliw ka na, pamangkin. Kapag may pera, kailangan itong itabi para sa seguridad. Tito, nagugutom na ako. Siyempre, walang sayang dito. Tama, Tito. Kailangan ko ng supply ng mga herbal na gamot para sa maliit kong botika. Malawak ang koneksyon mo. Bigyan ng tamang direksyon. May kilala akong 100 taong pamilya ng tradisyonal na medisina. Sa tingin ko, abala pa ang matandang may-ari sa pag-aayos ng mga libro. Tatawagan ko siya para magtanong. Sige, ikaw na ang mauna, Tio. Magpapatuloy akong maglakad sa kalye. Masarap ang lutong ito. Magpapatuloy akong maglakad sa kalye. Ano ito? Kuku. Anong nangyari, Hari? Talagang nagpadala ng pagkain ang aming dakilang Diyosa. Kahanga-hanga. Kahanga-hangang hindi maipaliwanag. Salamat sa regalo, Diyosa.
Hurry, General, kumain ka rin. Ang bango talaga, Haring Dulo. Gusto kong mag-iwan ng kalahating piraso para sa asawa at mga anak ko sa bahay. Tikman niyo ang sariwang lasa. Babalik tayo lahat, babalik tayo lahat. Malugod ang lola. Hindi tayo pwedeng magtipid. Ito ay ibinigay ng ina, ang diwata, at ni Ginoo. Mabilis, tikman mo na. Hindi na kailangan, ang tagumpay ng Yongcheng ay nakasalalay sa dugo ng mga mandirigma. Ano ang silbi ng mga ito para sa isang taong malapit ng mamatay? Ipadala lahat sa kampo ng mga sundalo. Mama, ang tiyahin ay magdadala pa rin. Mayroon pang bigas na pwedeng gawing lugaw. Kumain ka man lang ng kaunti. Huwag nang pag-usapan ang lutong pagkain. Iwanan lahat para sa mga mandirigma. Nangangako ng tapat na paglilingkod sa hari. Salamat sa proteksyon ni Xixian Gunainay. Talagang tinawag ng ninuno ng hari na Gunainay. Hindi lang iyon. Nagbigay pa siya ng batas. Talagang siya iyon. Alam ng inang Reyna Xixian Gunainay. Ang unang hari ng dakilang Shenkai ay may isang kapatid na babae na naging kaibigan sa pagkakaibigan. May katalinuhan sa mga estratehiya at digmaan. Mahusay sa panghula. Bago siya umalis, siya ay nagbigay ng hula. Sa loob ng 400 taon, tiyak na magkakaroon ng pagbagsak ng bansa at pagbabago. Dito sa pader na ito, hindi iniwan ng Diyosa ang dakilang Shenkai. Paano natin maipapakita ang ating pasasalamat sa Diyosa? Ayon sa alamat, ang Diyosang ito ay labis na mahilig sa mga bagay na kumikislap. Ako'y mag-uutos na. Ipapadala sa isang gabi ang lahat ng natitirang mahahalagang kayamanan sa palasyo. Bilang paggalang sa Diyosa. Shan-je, talaga bang may kayamanan sa palasyo na kayang magbago ng anyo? Pinalibutan ng 6 na kaharian ang lungsod na hindi makadaan ang tubig. Dito ay nakakain pa ng masarap at masagana. Nagpakita ang yumaong hari. Bola-bola, kung talagang nagpakita siya. Matagal nang nawasak ang 6 na bansa. Hindi ba't dahil sa kayamanan na yon? Ano ang gagawin natin? May mahigpit na utos mula sa itaas. Kung may lumabas na bagay mula sa pader, sugod tayo at sirain ang kayamanan na yon. Putulin ang huling pagkakataon ng Dasheng. Anong bagay ang nakatapak? Nasa itaas ang Diyosa. Yan King, nasa itaas ang Diyosa. Ngayon lamang nalaman ni Yan King ang mga kwento ng Diyosa. Narinig kong ang Diyosa ay mahilig sa mga bagay na maliwanag. Ang mga bagay na ito ay pawang mga kayamanan ng inang Reyna. Kagabi, nailigtas natin ang isang agarang pangangailangan sa militar. Lubos ang pasasalamat ni Yan King. Huwag kang gagawa ng gulo, Diyos na babae. Naisip ko na may isang tao mula sa ibang panahon na nakatingin sa aking estatwa. Sa huli, mag-aalay tayo ng 3 insenso. Hindi ko kayang tanggapin ang swerte na ito. Hindi na kasya sa safe box. At palagi pa nilang ginagamit ang sirang tela na ito sa pagsusulat. Kahit tinitingnan, ang hirap. Klinika. Ang ganitong mga banal na bagay ay manipis na parang pakpak ng kawayan. Ngunit kayang magdala ng lahat ng bagay. Anong uri ng banal na panulat ito? Na may dalang tinta. Na may dalang tinta. Na may bahing amoy na malinis. Kumusta, Jian King? Ipapakilala ko ang sarili ko. Ang pangalan ko ay Shen Qianqian. Ako ay 24 na taong gulang, isang modernong tao. Hindi ikaw ang aking mga ninuno. At hindi rin ang mga alahas na ibinigay ng Diyos na babae noon, tinanggap ko na. Ngayon ay sobra na. Ibabalik ko sa iyo at mayroon pang iba. Kakatapos ko lang bumili ng isang batch ng pagkain. Dumating na yung araw. Maghanap ka ng mas malaking imbakan para sa pagtanggap ng mga kalakal.
Napakaliwanag pa ng pangalan ni Qianqian, napaka-espesyal. Napakabuti, hindi naghahangad ng papuri. Hindi siya isang Diyos, sino siya? Ikaw ang nag-iisang Diyos ng aming 70,000 na mamamayan sa Dazen. Liyong. Agad akong magpapadala ng tao. Kailangan nating ganap na clear ang pinakamalaking Yinhua ng Dazen. Ibababa na ng Diyosa ang mga banal na pagkain. Sasakupin ko ang utos. Nalaman na ni Sean Jie. Kagabi, totoong may isang batch ng pagkain na lihim na ipinasok sa kampo. Mga kapatid, nakita ko mismo na yung mga militar na bastos ay may hawak na mangkok at kumakain. Kanina, may lihim na tagapagbantay sa palasyo ang nagpadala ng mensahe. Inutusan ng hari na linisin ang buong palasyo ng Yinhua. Sabi nila may banal na pagkain na bumaba mula sa langit. Mukhang ang yaman sa palasyo ay tunay na makalilikha ng pagkain. Yun palasyo ng Yinhua. Ngayon gabi magdala kayo ng maraming tao. Magtago sa daan na daan papunta sa pinto ng palasyo mula sa palasyo ng Yinhua. Kapag lumabas na ang pagkain mula sa palasyo, kasama ang tao at pagkain, lahat ay dapat sirain. Ang pamilya ng general ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyosa. Ang pulseras na ito ay pamana ng aking pamilya. Ito ay nagdadala ng kaakit-akit na ganda. Tanging ito lamang ang karapat-dapat para sa Diyosa. Dalhin na ito sa palasyo. Mahal na ginang, napakataas ng iyong dangal. Ang ganda nito. Kung ilalagay ito sa modernong panahon, parang isang mamahaling villa. Hindi pwede, hindi pwede. Kahit nagbigay lang ako ng ilang gamot na pampalakas at instant noodles. Napaka-epal nitong kunin ang ganito. Kailangan ko itong ibalik balang araw. Klinika. Yun hindi tayo magkaintindihan dahil hindi tayo nagsasalita ng parehas na wika. Yenen, paano tayo makakausap kung hindi tayo nagkakaintindihan? Ang kultura ay dapat simulan mula sa mga bata. Ang kultura ay dapat simulan mula sa mga bata. Si Qianqian. Si Qianqian. Si Qianqian. Noong nakaraang taon, ang mga tao sa baryo ay nagtanim ng trigo, umabot ito ng 1 tonelada. Lahat ng ito ay para sa iyo. Salamat sa hirap, Ginoong Punong Barangay. Pumasok ang 500,000 yuan sa alipay. Ang dami nito. 200,000 ay ang natitirang bayad. 300,000 ay ang deposito para sa bigas ngayong taon. Mayaman si Ginoong Jia. Saklaw na lahat, Ginoong Punong Barangay. May isa pang bagay. Kailangan ng malaking dami ng sariwang gulay ang chain restaurant ni Boss Jia. Kahit gaano karami ang gulay sa ating ngayon, kukunin ko lahat. Mas maaga, mas mabuti. Meron. Babalik ako sa nayon at gagamit ng malalaking speaker para tawagin ang mga tao na maghukay sa bukirin. Ang mga nakasulat dito ay isang pinaikling bersyon ng aking dakilang Shengdeng na sinaunang teksto. Ang gamot na ito ay hindi lamang para sa malamig na hangin kundi pati na rin sa mainit na hangin. Pati ang sukat ay eksaktong nakasaad hanggang sa milimetro. Sining ng mga Diyos. Salamat sa inyo, prinsesa, sa pagbibigay ng aklat ng medisina. Mahal na hari, ang mediko ay mahirap ang kalagayan. Tanging ang halamang ginseng na 100 taon ang edad. Nananawagan ako sa hari na ialay ito sa Diyosa. Kami ng mga matatanda ay bobo. May lakas ng loob na humiling ng ilang aklat ng medisina mula sa mundo ng mga Diyos, he. Sige na nga. Si Gugu ang magdadala para sa inyo. Agad na dalhin ang gamot sa kampo. Hilingin mo sa general na bigyan ka ng makakain. Walang awa ang emperador. May mga pagkain ng mga sundalo pero hindi ibinibigay sa mga tao. Nagnanakaw sila. Tulong, mga matapang na masamang tao. Nangangahas na agawin ang mga pondo ng militar. Patayin agad ang mga nag-udyok ng kaguluhan. Ihampas ang babaeng ito at putulin ang ulo. Hindi na kaya, may higit sa 9 tonelada pa. Kahit ang asno ng produksyon, hindi ginagamit ng ganito. Sabi ng mga netizen, pwedeng kunin ang bagay gamit ang isip. Gawin na lang nating buhay ang patay na kabayo. Ibigay mo sa akin.
Mahal na hari, nakatutok ang mga hukbo ng 6 na bansa sa labas ng lungsod. Talaga bang magdadala ng pagkain ng Diyosa? Ako si Jian Qinggu. Pasasalamat sa Diyosa para sa kanyang tulong sa kaligtasan. Ano ang tungkol sa Diyosa ni Jiang Haogu? Talagang nakakapagod ang ganitong uri ng kapangyarihan. Mga mamamayan ng dakilang Sheng. Binigyan na ng Diyos ang babae ng pagkain mula sa langit. Agad na magbubukas ang mga silid sa hilaga, timog, silangan, at kanluran upang magbigay ng tulong. Sa mga magtutulungan sa pagtatayo ng pader ng lungsod. Mapapalitan ng doble ang kanilang pagkain. Hindi kailanman mawawala ang dakilang Sheng. Si Jian Qing ay may pagkain at gamot. Ngunit sa malaking hukbo ng 6 na bansa sa labas ng lungsod, may nagaganap na nakakatakot na sakit. Ngayon gabi, lilisan ka sa lungsod. Sabihin mo sa mga matapang na tagapagtanggol ng 6 na bansa. Nasa palasyo ng dakilang hari ay may Diyosang manggagamot na may gamot sa sakit. Kung magpapakasipag sila para sa kanilang buhay, at magsimula ng isang buong labanan, matitibag ang lungsod ng walang hanggan. Samantalahin natin ang kaguluhan at nakawin ang lahat ng elixir. Sobrang sakit ng ulo, epekto ng kapangyarihan. Nakakatakot talaga. Pati band-aid na ipadala na kay Jian Qing. Sobrang kasalanan. Ano iyon? Naku po. Ang laki ng purong ligaw na ginseng. Magkano kaya ito ibebenta? Naipadala na. Ang maliit na doktor sa ilalim ng Panginoon ay nagpapasalamat sa kanyang biyaya. Klinika ng mga manggagamot, ang maliit na doktor ay nagpapasalamat sa kanyang biyaya. Nag-aalay ng mga karaniwang bagay, nais makakuha ng ilang aklat tungkol sa medisina mula sa langit. Mag-aaral ng ilang aklat pang medikal. Palitan ang di-kalidad na ginseng. Napakagandang bentahan nito, sobrang sulit. Yuan Xuexiu. Ang emperatris at ang asawa ng general ay napaka-generous. Kailangan talagang ayusin ang mga produkto sa pangangalaga sa balat. Maliit na batang alalay, itago ang mga piraso, kailangan talagang ayusin ang mga produkto sa pangangalaga sa balat. Kailangan talagang ayusin ang mga produkto sa pangangalaga sa balat. Sobrang mabaho. Bakit parang pamilyar ang mga bakal na ito? Sige, itapon na lang ito bilang basura. Iyan, ang sama ng pakiramdam. Dalhin mo na ang pera at umalis ka na. Kung maantala ka pa sa negosyo ko na milyon-milyon, hindi ka pa makakatulong kahit isang buhay mo. Sobrang yabang pa sa paglabag sa batas, tatawag ako ng pulis. Batang babae, huwag kang magpapakasaya sa inuman, hindi ka susunod. Maniniwala ka ba na ipapadala kita sa kulungan kung magpumilit ka pang manloko? Shen Qianqian, ang anak mong masama. Hindi ka man lang nagpakasaya sa magandang buhay sa Shen family. At dito ka pa pumunta para manguyam. Nahiya na nga ako sa sarili ko dahil sa'yo. Wala akong ama, meron lang akong amang alaga. Ikaw na rebelde at walang alam sa batas. Saan ka pa nagmamayabang dito na parang walang pakialam? Ay naku. Tatay mo at tiya ay tunay mong magulang. Sila ang nagbayad ng tuition fee mo sa kolehiyo. Paano ka makakagawa ng ganito? Sino ba ang sinasaktan mo, ate? Pagkamatay ng amang ina ko, nagsumikap ako sa scholarship at part-time na trabaho. May kinalaman ba ang pamilya Shen sa pera? Huwag mong ipagyabang ang sarili. Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Pwede bang ayusin ito ng pribado o pampubliko? Gastos sa medikal at pinsalang emosyonal, 1,000,000. Bagong electric bike, may diskwento, 4,998. Kabuang halaga, 14,998. Wechat o Alipay. Ate, pati ang tunay na ama mo, pinagsasamantalahan mo. Napakaaksaya. Talagang napakaaksaya. Anak, ibebenta mo ba ang 1,000,000? Haha, matanda. Nababaliw ka na ba?
Isang probinsyang batang babae na nakakita ng basura ay kayang magkakahalaga ng 1-0 milyon. 20 milyon. 50 milyon, hindi na pwedeng tumaas pa. Kung tumaas pa, mawawala na ang ipon ko. Lolo, huwag kang padaya ng mga mandaraya na ito. Ito yung binili niya sa Pinduoduo, 10.9 yuan, may libreng shipping. Sa huling presyo, 70 milyon. Kung talagang hindi kaya ng anak ko. May apo pa ako. Medyo gwapo. Ipapasa ko siya sa'yo. Pwede naman ang 70 milyon. Sa'yo na lang ang apo, ikaw na bahala. Scan ang code. Lene. Sino ang bumangga habang nagmamaneho sa maling direksyon? Kaibigang gwardya. Nahihilo ako. Sila ang bumangga sa akin habang nagmamaneho sa maling direksyon at kinuha ang cellphone ko. Ayaw nila akong payagang tumawag ng pulis. Pampubliko ba o pribado? Sobrang malubha ang aking sugat. Kailangan ng kumpletong medikal na pagsusuri. Kasama ang kabayaran, kabuang 34,900 at 99. Walang kahit isang sentimo na mababawasan. Nagpadala ng 34,900 at 99 yuan. Nasa amin na ang pera. Maaari na bang umalis? Nakapag-ayos na kami sa insidente ng pagbangga. Hindi pa tapos ang mga bagay na laban sa batas. Bawas puntos at multa. Bata, ito ang aking business card. Maaari kang bumisita sa Wangsnzi anumang oras. Sige, lolo, ingat ka. Itong batang ito ay walang pakialam sa pera. May kakaibang karisma. Ay. Hello, Yannie. Shen. Ako si Xiaoxu mula sa isang bangko. May oras ka ba ngayon? Mayroon akong napakahalagang bagay na nais pag-usapan sa'yo. Dapat sana akong pumunta sa bangko. Ngunit nawasak ang aking e-bike. Hindi ako makapunta dahil sa aksidente ng isang malaking sasakyan. Yannie. Shen, manatili ka lang sa kinaroroonan mo at huwag gumalaw. Magpadala ka ng lokasyon sa akin. Ako na mismo ang magmamaneho para sunduin ka, malapit na ako. Ano ba talaga ang uri ng halamang gamot na ito? Ang amoy nito ay mas malambing at mas mahahaba pa kaysa sa mga alay mula sa kanluran. Napaka-refresh, parang tumatagos hanggang buto. Ang mukha ko ay parang isang itlog na balot na balat, napaka-smooth. Parang bumalik ako sa edad na 18. Hahaha. Lumipas na ang 10 taon. Unang beses kong nakita ang Empress Dowager nang umingiti ng ganito kasaya. Totoo ngang maraming mga bagay na parang Diyos. Gawa ng kalikasan at langit. Nakatayo na ang mga stone ng lugaw sa 4 na kalye ni Datu. Nangunguna na ang mga tao sa pagtanggap ng sariwang pagkain. May kakaibang kilos. Mag-ingat ka, Datu. Kakaibang liwanag kanina. Maaaring may estranghero na pumasok. Hahaha. Tama ba ang sinasabi mo, ito ba ang tunog? Ang bagay na ito ay sinipsip ang kaluluwa ko. Kawawang hari, tulungan mo ako. Ito ay isang kamera na ibinigay sa akin ng Diyos. Kayang-kaya niyang kopyahin ng perpekto ang lahat ng bagay. Ang ganitong Diyos na bagay, pwedeng ibigay ng hari sa kanyang mga alipin na subukan. Ang ganda ng mga pangarap mo. Ako lang ang bibigay sa'yo, isang tao lang. Si Miss Shen. Sikso Shanshai, na pagkain. Hindi pa ba sapat ang 100,000 na limitasyon mo araw-araw? Kung magpapatuloy ka pa sa ganitong kalokohan, lahat ng deposito namin sa industriya na ito,
Lahat ay nauubos na ninyo. Tapos na rin ang pagiging boss ko dito. Sabi ko na sana, ituloy nyo lang ang negosyo. Itaas nyo ang limit sa daily na 1,000,000. Sabay mag-ipon ako dito ng pera. Hindi naman malaking bagay ang ganitong pera. Kaya bang mag-ipon ng 1,000,000? 30,000,000, General Shen. Ikaw ang aking tunay na lolo. Agad kitang aayusan ng Black Gold Card. Kailangan mo bang bumili ng sasakyan? Kilala ko ang may-ari ng 4 la shop. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamababang presyo. Ay! Parang si Kian. Mga kababayan, ngayong taon hindi kami nag-spray ng pestisidyo sa mga tanim namin. Kaya hindi maganda ang itsura. Kung hindi magustuhan ni Boss Jia, babalik na lang ako. Lolo, punong barangay. Hindi ito usapin ng kalidad. Kulang talaga. Hindi pa nga kasya sa ngipin ni Boss Jia para ipasok. Kulang talaga. Ang isang hotel ay makakakain ng ganito karami. Bata, maghintay ka. Bibigyan kita ng lahat ng lupa ng buong nayon. Serbisyo ng doktor sa komunidad. Ngayon, ang pag-isip ay mahirap pa rin. Kailangan na lang magpatuloy sa manu-manong pagpapakain. Sige na, tikman na lang natin lahat. Ang ganitong sariwang karne ay natutunaw sa bibig. Hindi pa ako nakakain ng ganitong masarap na bagay sa buong buhay ko. Para sa karne na ito, handa akong mamatay. Ang natirang ito ay ibibigay ko sa Emperatrice. Mahal na hari, ito ay ang ninuno ng pamilya Jiang na minanang jade pendant. Kasama ng isang pares ng napakagandang perlas mula sa mundo. Maaari ko bang itanong, o hari, kung maaari kong hilingin sa Diyosa? Bigyan din ako ng isang makina ng pag-aaral. Hilingin sa dakilang hari na suriin ang mga kayamanan. Gusto rin namin ang mga kagamitan ng Diyosa. Hindi ba't ito ay mga learning device, tablet, smartwatch, lahat ay ipapadala sa maliit na emperador. Suportahan ang mga lokal na produkto. I clear ang shopping cart. Pumunta ka na sa akin, magpursige ka. Ah. Ay. Anong kasalanan ang nagawa ko? Nawala na ang milyon-milyon sa ilang hininga lang. Ang pera ko na pumapasok sa tiyan ko, ibig sabihin, kumita na ako. Hindi ako nagsisisi, hindi. Hoy, batang sikyan. Yung huling bagay na parang ding, nandyan pa ba? Bakit biglang nag-imbestiga ang matandang ito? Wala na sa ngayon. Bata, maaari mo bang sabihin sa matanda kung paano mo nakuha ang bagay na yon? Ipinasa ito ng aking ina mula sa aming ninuno. Kung mayroon pang katulad nito, huwag kalimutang makipag-ugnayan sa akin. Pwede mong ibenta ng iligal ang mga bagay, pwede kang maglakad sa makina ng pananahi. Medyo delikado ang paraan para yumaman ng mabilis. Sige na, punta muna tayo sa pangunahing ahente ng malaking pabrika ng gamot. Sa ancient times, kulang pa rin sila sa maraming gamot na pampaginhawa. Matamis. Sobrang tamis, ilang buwan na rin mula nang makita ko ang mga berdeng dahon. Sige na, kumain ka na lang ng isang piraso at wag nang magpanggap na hindi mo nakita. Hurry up, tawagin mo na ang tao para ilipat ito sa imbakan. Ay naku, ang mga gulay ko. Ang kampo ay napapaligiran, walang makalabas. Sa palasyo, kahit langaw ay hindi makapasok. Paano tayo makakabalik sa mga supply ng pagkain? Si Jian Hao ay nagre-recruit ng mga manggagawa para sa pag-aayos ng pader. Pumunta ka kay Jian Qinggu, siya ang malamig na Diyos ng kamatayan. Kapag pumunta ka, tiyak na mamatay ka. Pumunta ka at ayusin ang pader. Pupunta ako sa palasyo para sunugin ang bodega ng bigas. CJ. Sobrang dami ng bigas ng hari. Kulang ang tao sa hukbo. Hindi talaga makakapagmasa ng harina para bukas.
Kung mag-recruit tayo ng mga tao mula sa lungsod, nababahala ako na ang mga espiya ng kaaway ay makikisali sa kanila. Alam ba ng hari na ang mga babae ay kayang tumulong ng malaki? Lahat ng malalakas na lalaki sa lungsod ay pumunta upang magtayo ng pader. Bakit hindi gamitin ang mga babae para maggiling ng harina? Pantay ang trato. Isang araw, isang leyang harina. Inay, napakagandang plano nito. Tungkol sa mga espiya, ano ang gagawin ni General? Bakit hindi natin sila ilagay sa bitad? Isara ang pinto at sitahin sila. Nakatanggap po ako ng utos. Ito ay isang bagay na akin mismong tinahi. Ipinapasa ito ng hari sa Diyosa. Isang munting tanda ng aking puso. Inay, tingnan mo rito. Yung mga alahas ng maliit na emperador, tatanggapin ko na. Nagsagawa ako ng malaking pamimili online. Kailangan pang maghintay ng 3 araw. Naghanda kami ng tablet at cellphone para sa inyo. Tinitiyak naming mapapahanga kayo.